Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, welcome po sa Church of Christ in Marikina. So from Twinville Church and Friendship Road Church of Christ. No po, welcome po at welcome din po kayong bumisita po dito po sa amin sa Marikina area. Now, ang title po natin kanina po ay pagkalagda kadena, ano po, no, removing the shackles sa wikang English, ang paglaya sa nakaraan. Sa buhay natin, marami tayong mga nakaraan. Kuminsan, hindi natin makalimutan, kuminsan hindi natin maalis-alis. Hindi para bang hila-hila natin ang kadenang ito habang tayo naglalakad. Pero dapat po ba natin hilahin ang kadenang ito? So, kung kaya po may kadena lagi sa ganito, mabagal po ang pag-usad ng ating pong pamumuhay, magiging mabagal po ang ating pong mga kalakaran sa buhay natin. Para bang may humahatak sa iyo sa nakaraan mo. Yan po nagiging problema. No, po may nagsasabi sa atin, hindi ko makalimutan, hindi ko maalis, nagigilty ako. So magatong bagay po, no, para ano to. So shackles po isa pong parang kadena kung tawagin natin. No, ano po, paano po ba natin makakalaya sa nakaraan, mga kapatid? Ayan. Dito po sa ating teksto sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Dito po, sabi ni Pablo, "Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." So kung titignan po ninyo, ang malinaw na sinasabi, forgetting the past. But how are we going to forget the past? That's why this past sometimes it pull us down, pull us back. Ano po? Instead of tayo pong lahat ay makita natin, okay? So, kung titinan po natin. So, Philippians chapter 3 po, verse 13 and 14. Ayan. Now, most people carry some form of emotional baggage. Alam niyo po, when we travel, pag nagta-travel tayo, meron po tayong mga bagahe. Pero kailangan po, may limit doon po. May mga tinatawag na excess baggage sa buhay natin. So, excess baggage, dapat yung inaalit natin yan. Yung mga, kapag nagkakarga tayo, yung mga hindi importante, inaalis po yun. Dapat kung ano lang po yung importante. At yung mga baggage po na mayroon po mga toxic, inaalis din po yun. Dapat po hindi po nakakasagabal. Kaya dito sa buhay natin, we can be emotionally bound by reliving or pag binubuhay ulit natin yung mga offenses and hurt in our mind. Para bang binubuhay mo ulit yung mga nakaraan by allowing, inaalaw mo yung kalungkutan na magte-turn ito ng self-pity. Para bang feeling mo, wala ka ng kakampi, para bang naawa sa sarili mo. Bakit? Kasi hinayaan mo yung lungkot sa buhay mo. By being plagued with guilt, ayan. So, guilty, lahat tayo nagigilty, pero yung guilt na tinatawag, may nagawang ka ng kasalanan. Hindi mo maalis-alis mga ganung bagay. Ano po? Yan po yung tinasabi natin na mga kadena sa buhay natin. Okay? Now, paano natin ma-release ang ating sarili? Releasing ourselves from the grip of resentment. Ayan. Ephesians chapter 4 verse 31. Ano sinabi? Get rid of bitterness. Ayun. Rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Pansinin niyo po sinabi ni Pablo rito, alisin daw lahat ng mga ito. Yung mga bitter sa buhay natin, yung galit natin, yung rage, sabi niya silakbo, yung brawling, yung para bang pakipagtalo-talo, pakipag-away-away, ganyan, konting bagay, hindi maintindihan, hindi maunawaan. Kung minsan may sinasabi kasi isang tao, niya tinaunawaan, no, parang gagalit kaagad tayo. Yun po nangyayari. No, slander, yan, mga paninirang puri. No, sabi niya, along with every form of, alisin daw natin sa buhay natin yung mga yan. Yan daw para ma-release natin ang ating sarili doon sa pagkakapit sa atin ng resentment. Yun. Tingnan niyo po sinabi. Resentment is worthless po yan. Wala pong papakinabangan po tayo dyan sa resentment na yan. Sabi niya sa Job chapter 5 verse 2, ano sinabi? For wrath kills a foolish man. Tingnan niyo po, yung silakbo, yung galit, papatay po ng tao yan. And envy is slays a simple one. Tingnan niyo po, si inggit. Sa Tagalog, sapagkat ang bigat ng loob, tingnan niyo po, ay pumapatay sa taong hangal. Tingnan niyo po, pag may mabigat po ang kalooban natin, mabigat ang loob natin,
papatay po sa taong hanga. Bakit taong hanga? Kasi na-depress ka na, parang wala ka na naisip, kaya doon nagpapakamatay ang tao dahil sa bigat ng sama ng loob. At ang paninibog ho ay pumapatay sa mangmang naman. Ayan, tinan niyo po. Sa Job chapter 18 verse 4, ang sabi, you tear yourself to pieces in your anger. Pinupunit mo ng parang unti-unti ang sarili mo sa galit. So kung titignan mo, worthless po talaga eh. Walang pakinabang yung resentment sa buhay natin. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng ating pong pinag-uusapan sa gabing ito. Paano ba natin kakalagin ang tatanikan ito sa buhay natin na umahatak sa atin na pababalik o pagsira ng ating kabuhayan. Ayan. Okay? So, tingnan po natin ngayon, mga kapatid. We've got to let go of our grudges. And we can, if we choose to forgive, yun. So, itong forgiveness, lagi na lang pinagtatalunan to minsan, no? Totoo pang, mahirap talaga magpatawad, sinasabi ng tao. Lalo-lalo na pag mabigat ang kasalanang nagawa sa'yo, na sinasabi. So, pwede tayo magpatawad. Pero ano sabi ng Biblia? We need to rebuke, correct sa mga nagawang kasalanan nung taong pinatawad natin. So, yung pagpapatawad po kasi, pag sinabi natin, sabi nga ng Panginoon, 70 times 7 eh. Hindi po na natural na yung total ng 70 times 7 ang pagpapatawad. And 70 times 7, ibig sabihin, no, 70 times 70 po, ang sinasabi doon, 70 times 7, ibig sabihin po ng Panginoon doon, tuloy-tuloy ang pagpapatawad. No po, pero po, yung pagpapatawad po mayroon pong correction yun. May rebuking po doon. No, rebuke po dapat natin yung mga nakagawa ng mali. I-rebuke natin yung kanilang mga kasalanan. Dapat we need to correct, we need to discipline sa mga nakagawa ng kasalanan. But, we need to forgive them. Ayun po ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa forgiveness. Kasi iba kasi, mapatawarin mo lang. Oo, patawarin mo, pero papaano yung ginawa nilang mali? Tingnan niyo po, kailangan makorek po yun. Para po halimbawa, pumatay ng tao. Patawarin mo yung pumatay ng tao, pero yung ginawa niyang kasalanan, papaano? Papalayain na lang ba siya? Hindi po, kailangan pong i-correct din po siya. Kailangan niya pagdusahan yung ginawa niyang kasalanan. Doon po. Pero kasi kailangan pong mapatawad. Kasi pag hindi mo mapatawad yun, nandun yung papasok yung resentment, yung masama ng loob mo. No, hindi ka makaka-move on dahil sa gano'n. Kaya sabi niya, be kind and compassionate to one another. No, napakaganda po niyan. Kasi po pag mabait tayo at maawain tayo sa bawat isa, so walang makakagawa ng mali sa atin. Hindi tayo makakagawa ng kasalanan sa ating kapwa-tao. Lalo-lalo na po sa kapatiran natin. Di ba? So, hindi masisira ang iglesia kapag ang bawat isa sa kapatiran ay sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Dito po, sa Ephesians chapter 4, verse 32. Ang utos po kasi, maging mabait kayo at maawain kayo sa bawat isa. Tingnan niyo po, kung tayong lahat ng mga Kristiyano na sinasabi na sa Churches of Christ, kung ganito ang pag-uugali natin, hindi na tayo hantong doon, may papatawarin pa ba tayo? Wala na tayong patatawarin kasi wala nagagawa ng mali sa bawat isa sa atin. Bakit? Nandun kasi yung kind, compassion, at love sa bawat isa. Kung nandun doon yan, namumuhay sa buhay ng isang tao yan, sa buhay ng isang Kristiyano, so, walang makakagawa ng mali sa atin, wala ka na kailangang patawarin pa. Pero sinabi ng Panginoon, dahil may nangyayari nga po, may nagagawa nga pong ganito, so, forgive each other. Magpatawaran po tayo. Ayan, pero ulitin ko ang pagpapatawad po ay may kaakibat po na correction, rebuking, at saka disiplina po. Kailangan po yun, di ba? For the word of God is sharper than any double-edged sword. It studied to show that itself approved unto God. Di ba? So kung titin yung pag-aaralan natin mabuti, kapag ang salita ng Diyos ay magagamit sa, di ba? For rebuking, for correction, nandun nakalagay. Yun, just as in Christ, God forgave you. Kaya po napakahalaga po na magpapatawad po. Di ba? Kung titingnan natin, kaya ang Panginoon Diyos, patatawarin po tayo. Yan. Pero kung titingnan niyo po, di ba? Kapag may nagawa tayong kasalanan, di ba? Meron tayong, para bang meron tayong pananagutan na kailangan mong pagdusahan, kailangan mong magbago, mag-repent ka dyan, iwasan mo yung mga bagay na ito. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Tingnan niyo po,
Paano kang tuloy-tuloy na papatawarin ng Diyos kung humingi ka ng tawad at gagawa ka na naman ng mali, gagawa ka ng kasalanan? Paano? Patatawarin ka pa rin ng Diyos. Pero pagdating ng paghukom at ayaw mo magbago, hingi ka lang ng hingi ng tawad, hindi mo ka nagbabago, doon mo papasok ang kaparusahan ng ginawa mong mali. Oo, pinatawad ka ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos is the beginning for us to repent. When God forgives us, then it must be the beginning of our new life. Dapat po ganun eh. Kapag alam mo pinatawad ka, bagong buhay. Andun po yung bunga ng pagsisisi. The fruit of repentance. Dapat nakita sa atin ng Diyos. At dapat ito rin nakikita sa atin ng mga taong nagawa natin ng kasalanan. Ano po, na binabanggit doon. Ayan. Okay? Tuloy natin. Forgiveness is not an emotion. Tingnan niyo po. It's not an emotion. It is a decision of the will. Ayun, kalooban mo yun. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Tingnan niyo po. It must be a permanent attitude sa buhay natin. Sa Matthew chapter 18 verse 21 and 22. Anong sinabi? Then Peter came to him and said, Lord, how often, gaano kadalas, no, shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Yun. Hindi ko sinasabi sa'yo 7 beses lang. Di ba? Kundi sinasabi ko ng Panginoon sa'yo, tuloy-tuloy ang ibig sabihin ng 70 times 7. Tuloy-tuloy mong patatawarin. Ayan. Pero bahala na ang Diyos sa kanya na managot. Kung ayaw niya magbagong buhay, bahala si God. Pero pinatawad mo na siya. Yun po yun na tinatawag. Di po? Diba? Tandaan natin po mga kapatid ha. Meron po tayong alam na tungkol dyan sa mga ganyan. No, it is okay to mourn, but not to moan. Okay lang po magluksa, malungkot tayo, umiyak tayo, pero hindi yung pong aangal tayo, aatungan tayo para maghihirap tayo sa buhay natin. Diba? Para magko-complain ulit tayo. Naalala niyo po yung pinag natin, complain. Diba? Magko-complain ka pa. No, mourning is complaining. So grieving is a natural process in life. In Matthew chapter 5 verse 4, blessed are those who mourn. Kasi sinabi ng Panginoon yun eh. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ito po yung mga naluluksa, nalulungkot sa mga ginawa mong mali. Yung pagsisisin tunay, yung nagre-repent ka, at dito ang Panginoon i-comfort ka. Tingnan niyo po, if you are righteous man, if you are a faithful servant of God, at ikaw ay nalungkot o namatayan ka, nagdulugsa, the Lord will comfort you. Paano ka i-comfort ni God ngayon? How the Lord will comfort you? Through His Word. Yung mga salita ng Panginoon, magbibigay siya ng comforter yan. The Word of God will comfort you. Yan po ang tinasabi natin. Pero, no po, di ba? So, kaya sinabi ng Panginoon dito, for they shall be comforted. Pinagpala ang mga taong nagluluksa sa mga nagawa nilang mali, sa mga nagawa nilang kasalanan. Yan niyo po. See? At paano, sabi nga, paano kung namatayan ka, nagluluksa ka? Yun po yun. Iko-comfort ka pa rin ng Panginoon. Kung, if you are nasa Panginoon Diyos, pero kung wala ka kay God, no po, ibang comfort po ang darating sa iyo. Iba po kasi yung comfort spiritually. Merong comfort na physically, nako-comfort ka, diyan mag-anak mo, kaibigan mo, pero yung spiritual comfort, yun po ang kakaiba na makikita mo kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ikaw ay nasa kay Kristo, you will be able to feel the comfort of God. Nakikita mo doon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, kaibigan, manatili kayo sa piling ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang Panginoong Yesus ang isang bugtong na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, magkakaroon tayo ng access sa ating Ama sa langit. Kaya kung kayo po nakikinig ngayon dyan, hindi pa po kayo Kristiyano, simulan nyo na po maging Kristiyano. Sa mga kapatid naman nandito nakikinig ngayon, simulan nyo po mag-share ng Word of God sa mga hindi pa Kristiyanong kaibigan ninyo. Para na sa ganon, when they mourn, they will be comforted. Ayan. Ano po? See? Psalm 34:18. Ano po? Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may
pagsisising diwa. Yun po yung binabanggit ko doon na ibalikan na natin. Doon sa Matthew chapter 5 verse 4. Yun po, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag yung bang awa na puso ng Panginoon Diyos at inililitas ang mga may pagsisising diwa. See, repentance, hindi lamang po salita, kundi po sa isip, salita, at sa gawa, ang pagsisisi po. In Psalms chapter 62, verse 8, ano pong sinabi? Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Tingnan niyo po. So sometimes we trust the Lord, yes. Pero how do you trust God? Do you trust God in season and out of season? Sa hirap at ginhawa? Tingnan niyo po, sa may pagpapala at walang pagpapala, do you still trust the Lord? Di ba? In richer or poorer, in sickness or in health, do you still trust the Lord? And trusting the Lord is obeying the Lord. And obeying the Lord is until while you are still alive on this world. Habang ikaw po ay nabubuhay sa mundong ito, dapat nandun po ang pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, kayong mga bayan, sino po? Sinong bayan? Ang Iglesia ng Panginoon Diyos, ang kanyang bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Buksan ninyo ang inyong dibdib. Ibig sabihin nito, open your heart, open your life to God. Diyos ay kanlungan sa atin. Tignan niyo po. We must open our, in order for us na makalag itong mga kadenang ito sa buhay natin. Guilty feeling, mga bagay na kumahatak sa ating pabalik. Ano po? Let us open our life to God. Buksan mo ang puso mo at papasukin mo ang Panginoon sa pagsunod mo sa kanyang mga salita. When you obey the Lord, then the Lord will come to you. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Tingnan niyo po, kasama natin ang Diyos sa buhay na ito. I will be with you till the very end of the age, sabi niya. Tingnan niyo po, ang binabang sa atin. Accept what cannot be changed. Tanggapin mo ang mga bagay na hindi na kailan na mapapalitan pa. Ano yun? Dito po, sa TLB version po natin. Sabi sa Job 11, verse 13 to 16. Before you turn to God and stretch out your hands to Him, get rid of your sins. Sino niyo po? Bago ka lumapit sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, mahal kita. Anong sabi niya? Get rid of your sins and leave all iniquity behind you. Iwanan mo lahat ng kasalanan na yan. Huwag mo nang babalikan. Huwag ka nang lilingon. Dapat ganun. Alala niyo Sarah, huwag kang lilingon, naging pillar of salt. Only then, asawa ni Lot pala, only then, without the spots of sin to defile you, can you walk steadily forward to God. Tignan niyo po yung ganda. Kapag wala na isang batik na kasalanan sa buhay natin, then makaka-forward tayo sa Panginoon ng walang takot. Walang takot saan? Walang takot na ikaw ay mapapahamak. Walang takot na ikaw ay babagsak pa sa impyerno. Why? Because nandoon ang pagbabago, pagsisisi mong tunay na nakikita ng Panginoon Diyos. Nakikita ang tunay mong pagpapatawad sa iyong kapwa-tao. Iyan po doon. No po. Sabi niya, no? Without the only then can you forget your misery. Sa pamamagitan lang yan, makakalimutan mong lahat ng naging problema mo. Lahat ng iyong misery sa buhay. Makakalimutan mo yan eh. Kaya po napakahalaga po, dapat walang kasalanan. Patuloy po tayo magsikap po na wag makagawa ng kasalanan sa mundong ito. Tandaan niyo po, may mga kasalanang alam naman nating mali, ginagawa pa, dapat hindi na po yun. Pero po may mga kasalanan kung minsan nagagawa tayo na hindi natin alam. Ano po kaya humingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos. Sa mga kasalanan na nagagawa natin, hindi natin namamalayan. Ano po? Sabi niya, it will all be in the past. Yung mga nasa past, wag mo nang alalahanin pa yan. Yung mga nakagawa sa ng kasalanan, kalimutan mo na yun, mga yun. Di ba? Yung mga narinig dati nagchichismis sa'yo, kalimutan mo na yan. Yung mga dating nanira sa buhay mo, kalimutan mo na yan. Hindi
nagbibigay siya ng kaunlaran, physical at spiritual. No po, kalimutan nyo na yan. No po, yung mga taong ganyan sa buhay na yung tinatawag nilang toxic person sa buhay, alisin nyo po, kalimutan nyo po yan. Just go forward the Lord, no po, with forgiveness sa kanila, na may pagtitiwala at may pagsunod. Sabi doon, no, get rid of your sins and leave all iniquity behind you. Sa mga taong nagiging sanhi ng kasalanan mo, iwanan mo na yan. Hindi ka makakamove forward, kapatid. Hindan niyo po, di ba? Hayaan mo na ang Panginoon sa kanila. Huwag natin balikan. Although kuminsan sometimes naaalala natin, ano ba yan, taong yun, naalala ko na naman. Okay lang po maalala yun. Pero huwag kang magdedwell doon. Huwag kang tatambay doon. Naalala mo lang siya, pero palipasin mo na lang parang hangin. Huwag ka nung mananatili pa doon. Ayun po ang ibig sabihin natin. Okay? Yeah, we need to focus on what is left, not what is lost. Tingnan mo kung ano pang meron sa'yo. Ilang oras pa natitira sa buhay mo. Ilang panahon pa natitira sa buhay mo. Huwag mo pansinin yung mga nawala na. Wala na yun eh. Wala na eh. They already lost. Diba? Tingnan mo kung ano natitira sa'yo sa buhay mo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 on TLB version natin. Ayan. Always be joyful, sabi niya. Always keep on praying. No matter what happens, always be thankful. For this is God's will. Kanino? For you who belong to Christ Jesus. Do you belong in Christ Jesus? You will answer me, yes, I belong to Jesus Christ. So, if we belong to Jesus Christ, dapat po, we must always rejoice. Sa New King James, we always rejoice. Ano po, maging mapanalangin tayong lahat. Always keep on praying. Ano man ang mangyari sa buhay natin, magsaya tayo lagi. Lagi tayong magsaya. Kalimutan mo yung mga nakaraan. Ang sarap ng buhay, kapatid. Masaya ang buhay. Pero paano mangyari? Gawin mong busy ang sarili mo sa Panginoon. Tumulong ka sa iglesia. Maging busy ka sa mga gawain sa iglesia. Kung ikaw ay nalulumbay, lumabas ka ng tahanan mo. Sumama ka, Brad, ano bang gawain sa iglesia? Doon. Di ba? Tingnan mo, always be joyful and then pray. Pray to the Lord. Ayan. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos eh. Diyos sa atin eh. Di ba? Gusto sa atin, gusto ni God na maging masaya tayo eh. Ayaw ng Diyos na tayo ay malungkot. Na po, ayaw ng Diyos na makalimot tayo sa panalangin. So, gusto ni God, magpray tayong lahat, kapatid. Ayan. Yan ang will ng Panginoon sa iyo. Hindi ini-expect ni God na magpasalamat tayo sa mga kasakuna. Hindi yun. But we should be thankful for what is left, not what is lost. No po, pasalamat ka kung nung pang meron sa iyo. No, we must always be thankful sa buhay natin. Andito ang ganda ng buhay. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos lagi. Yung mga nawala, alimutan mo na yon. Di ba? Andyan ang Panginoon lagi. We can trust the Lord. Andyan ang God sa buhay mo. Yung po, sa buhay mo, kapatid, kaibigan, andyan lagi ang Panginoon Diyos. So, ano man yung mga nangyari sa buhay mo, tapos na yun eh. It's past already. Di ba? Ayan. Don't beat ourselves up because of guilt. Sino po? Di ba? Sometimes we beat ourselves because of guilty feelings. Yes, we have guilty feelings. Pero anong mangyayari sa iyo kung patuloy ka nagigilty? Tandaan mo, the Lord forgives you if you obey Him. The Lord will always forgive you if you continue to repent mula sa puso mo, mula sa isip mo, ng pagsisisi sa buhay mo. Andiyan dyan ang Panginoon. So, paano natin naalisan ng guilt? There are two approaches to letting go of guilt. They are both seen in two of the disciples. Tingnan niyo po, Peter and Judas. Tingnan niyo po tingnan natin mabuti. The way Judas responded was with self-condemnation. Ano sinabi Matthew chapter 27? Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya ay nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako
sa aking pagkakanulot sa dugong walang kasalanan. Tignan niyo po, datapat kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak. At umalis. Yung pag-alis ni Judas, andun yung guilty feelings niya eh. You know, andun yung self-condemnation niya. Kaya ano nangyari? At siya yumaon at nagbigti. Tingnan niyo po. So, tingnan naman si Pedro. Look at Pedro. Peter's response was not condemnation, but confession. Tingnan niyo po. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kung titignan natin, huwag mong sirain ang buhay mo sa guilty feeling na yan. Na po, lahat tayo nagigilty. Let us be like Peter, not Judas. Tingnan niyo po. Do not condemn yourself. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag mo ibagsak ang iyong sarili. Andiyan dyan ang Panginoon Diyos. Manalangin ka. Sabi nga kanina, magsaya ka. Manalangin ka lagi kay God. Open your heart. Sabi nga, buksan mo ang iyong dibdib sa Panginoon Diyos. Ay dyan. No po, confess for what you have done. I-confess mo ito sa Panginoon Diyos. Sabi nga, di ba, humingi ka din i-confess mo rin ang kasalanan mo sa taong nagawa mo ng kasalanan. Hindi po, hindi maaalis yung guilt hanggat hindi mo na i-confess sa tao yung ginawa mong mali. Hanggat di ka nakahingi. Kung hindi ka patawarin, ang mahalaga, nakahingi ka na ng pagpapatawad. Sa Panginoon Diyos, pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Tingnan niyo si Pedro, ano nangyari? At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlog. At siya ay lumabas at nanangis na mainam. Tingnan niyo po, diba, umiyak si Pedro. Pero he confessed his sin. He did not condemn. No? Nagsisi kasi para bang kinukondemn niya sarili niya. Pero nandoon po ang confession. That's why he continue to live faithfully with the Lord. Not like Judas. Judas, walang confession eh. Self-condemnation lang ang kay Judas. Ano po? Okay? Yan po makita natin lahat. So we let go of our guilt by confessing it and giving it to God. Yun nga sinabi ko kanina po. 1 John chapter 1:9 NIV version. If we confess our sin, ano niyo po? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kaya po, tingnan niyo po mabuti ha. Kaya po magko-confess tayo kay God, dapat po ito ay tunay. Niyo po. Yung confession po is accepting your sin and you are willing na magbagong buhay. You are willing to correct ang nagawa mong kasalanan. Sabi ko kanina, di ba? Ang pagpapatawad, nandoon po ang correction. Ngayon, pinatawad ka, na po, nagpatawad tayo, dapat nandoon yun sa pinatawad naman, yung tunay na pagbabagong buhay. Sino nyo po? Diba? Andun po dapat yung tunay na pagbabagong buhay. If the Lord see your true heart, kaya sabi ng Panginoon, blessed are the pure in heart. He is faithful and just to forgive at patatawarin ka ng Panginoon. Pero, kung humingi ka ng tawad kay God, tapos hindi ka na marunong magpatawad at tuloy mo namang ginagawa ang mali mo, patuloy mo pinangatawanan ang ginawa mong mali, ginajustify mo yung ginawa mong mali ay tama, ay hindi ka patatawarin ni God. Totoo po yan, kapatid. No po, totoo po yun. Hindi ka patatawarin ng Panginoon. Kahit humingi ka ng tawad kay God, pero hindi mo namang kinorek ang nagawa mong mali. Pinanatilian mo o ginastify mo pa na tama ka. Walang bang mangyayari dyan. Hindi ka malilinis talaga sa unrighteousness. Okay? No? Come now, let us settle the matter. Sabi nga ng Panginoon. Sabi ni Isaiah, says the Lord. Sabi ng Panginoong Isaiah, halika rito. No? Ayusin natin ang mga bagay na ito. Though your sin, kahit ang kasalanan mo ay katulad ng parabang quintas, scarlet, o kadumihan, magiging, o kadumihan, o kadaliman na yan, they shall be as white as snow. Though they are red, as Kristo, mapula yan, magiging maputi yan katulad ng wool. Tingnan niyo po. Ang sabi ng ganda sa pantawagan ng Panginoon, ha? Halika kayo. Halika. Sabi niya kay Isaiah sa mga Israelita, let us settle the matter.
Tingnan niyo po ang Panginoon, He offered it. God is offering us now to settle all the matter sa buhay na nagagawa nating mali. Halika na, lumapat ka ng Panginoon. Now come sa Panginoon Diyos. Titignan natin. Jesus was nailed to a cross. Ito sa ating pagtatapos. Jesus was nailed to a cross so we can quit nailing ourselves to a cross. Tignan niyo po, sometimes kasi we continue to nail ourselves to a cross. Patuloy mo, pinapako ang sarili mo. Then how are you going to remove the shackles? How are you going to remove yung kadena sa buhay mo na nagpapabigat sa iyo? Paano? Yung guilty feeling, paano matatanggal yan kung patuloy mong ipinapako at pinapako ang iyong sarili sa buhay mo? Balikan natin yung sinabi kanina. Niyo po, ang panawagan ng Diyos. Halika na. Ayusin natin mga bagay na ito. Sa gabing ito, kapatid, mga kaibigan nanonood na hindi pa Kristiyano, tinatawag ka na ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, halika na. Hindi po na binabanggit. Kaya napakaganda po na sinasabi sa atin ng Diyos sa gabing ito. Ayusin mo na ang buhay mo para makalag mo na yung kadenang yan. Kung yung kadenang yan ang kasalanan na nakabalot pa sa iyo, alisin mo na yung kadenang yan. Yung mga kasalanan sa buhay mo. Let us renew our life to God. Because renewing our life to God is the only reason that we can go to Him someday in heaven. Ito lang ang paraan mo upang makapiling mo ang Diyos sa langit. Tandaan mo. Pero kung patuloy kang gumagawa ng mali, yung mga bagay na yan at patuloy mong ginajustify yung mga mali ay tama. Kung minsan ginagamit mo pang salita ng Diyos, akala mo tama, sige lang. Pero tandaan mo, you cannot justify the sin na ginawa mo sa Panginoon Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Tandaan mo yan. Di ba? Kaya po sa mga kapatid na diyan, sa mga nangangaral din po na parang pinipilit nilang yung baluktot ay tuwid. Wala po mangyayari yan. Dapat ang baluktot ay baluktot. Tulad nung sinabi kong daily Bible verse, ang alak ay alak. Hindi mo pwedeng i-justify yan. Kunti lang naman. Hindi pwedeng social drinking. Tandaan niyo po. Sinabi ng Panginoon, huwag kang makipag-fellowship sa tao na ayaw magbago. Gawin mo. Pero patawarin mo yung taong yun. Nakalagay doon. Yun niyo po. Sabi nga ng Panginoon sa atin, i-expose mo. So, expose mo. Kaya nga sabi ko kanina, merong rebuke, may rebuke, meron po tinatawag na pag-correction sa buhay natin. Kuminsan kasi natatakot tayo mag-rebuke. Kuminsan natatakot tayo mag-correct. So, hindi po pwede yun. Ito, naalala niyo po mga sinasabi ko ng mga nakaraang panahon, huwag mong kampihan ang mali. Tandaan mo, ang mali ay mali. Hindi mo pwedeng sabihin na tama ang ginawa mo. Pagkat may Biblia, may salita ng Diyos na ating pong panuntunan, may Biblia kung saan ang kalooban ng Diyos ay nandoon. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang dapat nating sundin. Kaya napakaganda ng panawagan ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us settle the matter. Habang may buhay pa, kapatid, baguhin na ang ating buhay. Habang may buhay, pakalagin mo na yung kadenang yan. Kadena na nagbibigay siya ng guilty feeling. Kadena na nagbibigay ng resentment. Kadena na nagbibigay siya ng bitterness. Alisin mo na yan, kapatid, sa buhay natin. Kahit na ano pang kasalanan mo, mahal ka ni God. Kung willing ka magbagong buhay, mahal ka tayo ng Panginoon Diyos. Yes, ang pagmamahal ng Diyos ay meron din pong pagpaparusa. Tandaan niyo po yan. Di ba? Hindi na lugang mahal ka ng Diyos. Absuelto ka na. Mahal ka ni God, pero kailangan mong magbago, sumunod sa kanyang mga kautusan. Tandaan mo yan, walang exempted dito. Lahat tayo, maging preacher man yan, kahit sino ka man sa loob ng kongregasyon, anumang bagay, katayuan mo sa mundong ito, kailangan mo magbagong buhay. Kaya tinatawag ka ng Panginoong sa gabing ito, let us settle the matter, sabi ng Panginoong Diyos. Ayan. Ano po? Huwag mo nang ipako pa ang iyong sarili. Pinako na nga ni Kristo eh.
Di ba? Pag naimpako ang sarili mo, nandiyan na ang kapatawaran. Si Kristo na po ang umako ng kasalanan mo. Di ba? So, nung pag-ako ni Kristo ng kasalanan mo, tingnan mo ang pag-ibig ng Panginoong Hesus dito. Gawin mo din ito. Di ba? Nandun po ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Therefore, if any man be in Christ, siya ay bago ng nilalang. Tingnan niyo po, no, nung tayo po ay na ay Kristo na, bago na tayong nilalang eh. No, yung unang luma mong pagkatao, wala na dapat yun. Yung sinasabi ni Pablo, forget the past and press on toward your goal. And what is your goal? To be with the Lord in heaven. So, alisin mo na yun, yung luma mong pagkatao. Kuminsan kasi, yung luma natin pagkatao, dinadala pa natin sa loob ng iglesia. Dinadala mo pa natin sa pagpamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Dapat wala na lahat yun, yung mga ginagawa mong mali, kasalanan na yun sa buhay mo. Dapat wala na yun eh. Sabi niya, all things are passed away. That's why we cannot move on eh. Hindi ka makapag-move on eh. Kasi hindi mo maalis-alis itong mga bagay na to. Tingnan niyo po, tandaan niyo po, yung mga dati mong ginagawa, mga mali mong pagdarasal, mali mong mga pagdarasal sa mga santo-santo, mga iribulto, at ipatuloy mo pang ginagawa din yan, kuminsan, kahit na ikaw ay Kristiyano na, no, nagdarasal ka pa din yan. Ay, nako po, kapatid, yan po ay mga luma na. Dapat hindi na tayo ganyan. Kasi may nababalitaan ka pang kapatid na ganito, kuminsan mayroon kabalitaan na kapatid, nangungumpisa pa sa pare. Ano po? Di ba? Pansinin niyo po, dapat pa po ba yun? Tapos na yun eh. Bago ka nang nilalang ng Panginoon Diyos. Kung minsan may kapatid natin na dati na maninirang puri, hanggang ngayon, Kristiyano na, naninira pa ng puri. Nananaksak pa ng patalikod ng kapatid. Naninira pa ng kapwa Kristiyano. Di ba? So dati ka nang palakismis, pag-ipag-usap ng buhay na may buhay. Dapat hindi ka na ganun. Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng sagabal sa pag-move mo forward sa Panginoon Diyos. Behold, all things are become new. Dapat lahat ng bagay sa buhay mo ngayon, bago na. Tingnan niyo po. Hindi masarap usap ng bago, di ba? Lahat ng bago katawan, sarap ng feeling mo, bago. Dapat ganun po tayong lahat eh. Masarap ang feeling natin, di ba? Yan. Okay? The moment we commit our life to Christ, malimit na po lahat. See? So commit your life to God. We do not have to live the rest of our life in a penalty box. Hindi na po. Nakalaya ka na eh. Nakalaga ka na. Huwag ka nang bumalik ulit doon sa karton na puno ng kasalanan. Nakalabas ka na nga eh. Di ba? See? So that is a new life to Christ sa buhay natin. And the choice is ours. Nasa iyo ang pagpipili sa gabing ito, kapatid. Ayan po, napaganda na pinag-aralan natin. Ano po? See? Paano makakalag sa mga kadena sa buhay natin. How to remove the shackles in our life. See? Andiyan po, pinakita sa atin. Maikli lamang po yung pag-aaral na ito, pero nakita po ninyo, napakaganda ng sinabi sa atin ng Panginoon. So we all need to remain faithful and obedient to Him. Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Take note. For those who are in Christ Jesus. Sino yun? Yung mga nananatili, na nagsisikap, na nagbabagong buhay. Yun niyo po. Yung marunong magpatawad ng tunay. Tandaan nyo ulit, ang pagpapatawad po ay wala pong katapusan. Ngunit, ang pagpapatawad naman po sa pinatawad, alam mo dapat ang gawin mo. Diba? Hindi po kahit pinatawad ka, mananatili ka pa sa kasalanang ginawa mo. Wag na po. Ang pagpapatawad po, hindi po pagkampi sa mga gumagawa ng mali. Tandaan niyo po yan sa buhay natin ng ating Panginoon Diyos. Alisin mo na ang mga kadena. Hindi ka makakamove ng maayos
hanggat andyan iyan sa buhay mo. Ang sinabi sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, ulitin natin na, basahin ko muna sa Tagalog. Nandito po nakalagay. Philippians chapter 3, sa Tagalog po basahin natin Ayan. Philippians chapter 3, ulitin natin mga kapatid, ang ating teksto sa gabing ito. Asa na ang ating Philippians? Ayan. Mga taga Pilipos chapter 3, verse 13 and 14, ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Pansin niyo po ginagawa ni Pablo Isang bagay ang ginagawa ko, sabi niya, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala na dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So, magtumulin tayo. Let us press toward the mark for the prize ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, let us always renew our life. Sabi nga kanina sa atin sa awit, buksan mo ang iyong sarili sa Panginoon. Sa paglakad mo, nakabukas ang iyong mga kamay, payakap sa Panginoon Diyos, alisin mo ang mga kasalanan sa buhay mo. Then, kalag na ang kadena mo. Ngayon, guilt, where is guilt? Wala na. Diba? Bakit? Sabi niya, although your sin is red as crimson, magiging itong kasimputi ng wool. Although your sin is scarlet, magiging ito'y katulad ng isang snow. Kaya sa gabing ito mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ayan.